na ang full support. Ibigay nyo na lahat. Ibigay nyo lahat, pati yung bahay nyo. Relax lang, okay. Ibigay nyo lahat ng suporta, lahat ng bias, lahat ng ingay, at lahat ng atensyon. Walang kukurap, walang nahihinga. Wala. Dahil ito na ang laban ng Pilipinas at Malaysia. Ito na naman, sisimula na ang bakbakan ng Malaysian Pride SRG versus Fnatic Onyx Philippines from the Philippines. Yun na nga, sabi ko, dalawang Philippines. Ito na. Ito na nga, nagkakabaliwan na tayo dahil unang araw makikita natin maglaban ang dalawang kampiyon ng dalawang rehiyon na sabihin na natin, di ba? Nasa tuktok ng MLBB. Last time na nakakita ang SRG na laban sa Grand Finals, Pinoy Team din yun. Pilipinas din. Pilipinas din. Diba? Kaya i-expect natin na talagang pinaghandaan ng magkabilang kupunan ang isa't isa. Again, ito na, sinasabi ka din in midnight off-road kasi si Kirk ang kailangan natin tutukan dito. Napakataas daw kasi ng win rate ng Fnatic Onyx kapag naka-edit ito eh. Oo, lagi nakaban yan. Naalala natin. Yung MPL Philippines Season 14. Ito yung mga games nila na laging 9K gold lead, 90 minutes lead. Nakainit si Kirk nun. Nako, kaya kailangan talaga matingnan ng Celebrate Red Giants. Ito matapatan na ito. Napakagano, pagdalawa. Kaya na nga, sinasabi natin si Kirk dito, pamibigyan natin. Pero kulang pa naman yung damage dito. Si Kirk, pero pinana si Cram. And ito yung sinasabi natin kanina, burrito eh. Nung MPL Philippines Season 14, madalas na nilang gamitin itong edit na to. Kumbaga, nung Swiss stage, naka-easy mode kasi. Relax lang, Fnatic Onyx. Kasi may layers ng difficulty yan eh. May easy, may normal, may hard, may ultra hard, may MPL Philippines. Nako, marami-rami pa palang dadaanan. So, ibig sabihin, naka-normal state na dito ang Fnatic Onyx PH. Yung bago sabihin. Medyo paano na sila? Nararamdaman nila eh. Sabi nila, parang hindi na sapat yung easy ah. Tinalo tayo ng BTK na nakaraan eh. Kailangan nang i-up yung level. Normal na. Kumbaga, sa kotse, hindi na naka-primera, naka-segunda na. Okay. Yan ang aabangan natin. Kasi again, yun din yung playstyle ng Fnatic Onyx PH eh. No? Parang simula primera, kwarta kagad, quinta kagad. Oh, wait lang. Apakan mo kagad. Ayan na. Nagkakaapakan. Kaso sinisipa pala ng bola. Uy! Ayun na naman. Na-experience na ni Innocent nung nakaraan to, nag-purify sa mukha eh. Normal-normalings lang talaga. Oh, wait lang ha. Dito sa may bandang Turtle Pit, si Bruce ngayon ang pinupuruan flicker na gamit na kanil. Yung ultimate del mula dito kay Cram. Nakakuha sila ng isa doon pero papabayaan na ni Yumes na makuha ng Fnatic Onyx PH yung unang pagong na laban. Oo, ganda nung predict ni Cram doon. Pagka-flicker niya sakto, nagka-flicker sila ng dalawa ni Brusco. Pero yung roam lang naman yung nakuha dito ng Fnatic, ng SRG. And since guys, may washing ni King Kong. Pero may nakaambang sipa mula kay Yumes. Pero wala rin namang kick. Wala pang ultimate. Pero binagsakan ng bulalakaw dito. Yung mage ng SRG, Stormy, was taken out by Super Prince. Ito yung kaabang-abang. Remember, nung Season 10, nung MPL Philippines, nung mga panahon na yun, meta yung Parsa, meta yung Eve. Ito talaga yung inilalabas ni Super Prince. Naalala ko, from Anarchy pa yun, pagpasok nila. Siya na nga lang actually nagtitira mag-isa dito eh, no? Oo, siya na lang ang natitirang miyembro ng Anarchy. Grabe talaga to, si The Monster Mage. The Monster eh. Si Super Prince. Alam mo kung ano-ano nilalabas nito ni Super Prince eh. Huwag naman. Siya rin yung, pwede naman eh. Kasi pwede naman. siya din yung naglabas ng Louie, min. Ay, oo nga. Pinakauna sa mundo. Yung mundo nagsawa na kay Louie. Kasi sabi ni, sabi ng MLBB, nerf natin yan. Sabi ni Prince, laong pake. Wala, wapakils. Ito yung sinasabi natin na mastery ng hero, no? From amateur days, ginagamit niya talaga yung mga hero na yan. Nung na-introduce sa MPL Philippines, marami na nagsabi na, oo nga, no, pwede pala talaga yung Louie. Ito si Super Prince, kumbaga, si Vin Diesel to eh. Vin Diesel. Iniiwan na ng pamilya to eh, pero sabi niya, I stand with my family. Ito na, oo nga, The Super Family. Diba? At least may super na, diba? Super Prince, Super Family. Parang ewan ko siya ata nagbubuklod dyan. Oo, men, si Super Prince ang leader niyan. kung may gagawa ng libro sa story ng Super Family, si Super Prince na nasa page 1. Oo, ayun nako, ewan ko na lang ha. Kasi ngayon, 1-1 parang naman ang score. Ito medyo madalang natin makita to for Fnatic Onyx PH. Kasi majority ng mga games siya from MPL Philippines, from the M6. Laging may action eh. Laging nakaka 5 kills kagad sila. First 5 minutes pa lang ng game. Ito medyo tahimik ha. Normal mode nga eh. Normal mode pa. Respeto pa. Flicker. Ayun o. Nakipag-micro 1. Ang dami na. Nagkakaano tayo dito. Pero Ferdes na ginamit na ni Super Prince. Flicker out mula kay Yumes. Nagka-flickeran yung Roam at Mage.
for both sides, pero sa tapat ng Turtle may may diversion play. Okay. Mula dito kay Louie. King Kong hindi niya ata nakita si Kais. Pero na-dodge! Pero hinintay din naman ni Kais. Yung stun dito kay King Kong ay tatama pa rin. Pero nakadalawa na si Opang Fanatic Onyx Philippines sa may bandang likuran. Si Kais dito tutong sa bola ni Kelra! And Super Prince. Binabatungan niya dito si Cram. Makakalakbo naman yung Tenisda pero tutumba pa rin naman si Stormy. And Fanatic Onyx. Ito na yung hinaharap mong aksyon, Burrito! In-action na nakagad eh. May pakidlat pa nga dun si Kirk eh. Stormy daw siya eh. Ito yung tunay na bagyo. Ito yung tunay na storm from Fnatic Onyx Philippines. From 1-1 to 4-2. Isang mabilisan. Kasama pa yung pagong. Nakakadalawa ng Fnatic Onyx. Nakatori na rin sila dun sa baba. Oo, imagine mo, nasa yung si Stormy pero kayo binagyo. Binagyo eh. Si Yung Sito ay makakalabas pa rin naman third airstrike mula kay Super Prince. Pero ang ganda rin ang ganda ng attempt ni Stormy tsaka ni Sekais na pinorse out nila actually in dash. Akala ko nung una na dodge eh. Pero dinelay talaga ni Sekais yung kanyang knock up. Pero hindi nagmatter kasi naka-immortal form si King Kong. After nung kanyang dash out, ginamit niya kagad yung Soul Server, yung naka-hold para mas makunat siya. Grabe naman yung micro mechanics dito ng Fnatic Onyx. Oh, bawal yan. Nakatunog ka agad. Grabe yung instinct dito ni Kirk. And alam niya rin kasi, I mean, kapag ganitong pagkakataon kasi hindi mo nakikita yung kalaban, lalo pag may luyi ka, dapat aware ka sa paligid mo. Pinapakinggan mo yung mga kaluskos na mga damo, pinapakinggan mo yung mga kuliglig, takbo ng hangin, di ba? Ngayon, pag may nagbago ba sa, pag nag-shift yung molecules yung May molecules. and yung pixel ng bush, pag gumano ng konti. Tapos sabi niya, uy, parang may mali Parang may something dito. Oh, wait lang. Alam nila na si Yums ay tumapak doon sa may pixel bush. Sabi ni Kirk, nagbago yung molecules. Nagbago. Nakaramdam ako parang may northeast. May may 23 degrees. May palatitude, longitude pa yan. Ngayon, Cram versus King Kong. 1v1 lang sila dito. Uy, Retribution ginamit na kagad ni King Kong. Sabi ni King Kong, di kita nakita sa TNG, hindi tayo nagkasama eh. Okay. Si Innocent na yan, nakita niyan. And nare-respeto ata ng SRG dito si King Kong bago magkaroon ng pagong. Pinatagakadali yung jungler ng Fnatic Onyx. Pero si Yums, may red strike with the layers mula kay Kirk. Huli talaga, pero si Sikais ay nandito din. Knock up mula kay Sikais. Habol ngayon si Brusco. Dito rin si Kirk. Pero dalawang tinamaan dito. Stormy nakasilip din. Pero dito yung si Bat mula kay Innocent. Atras muna sila. Ngayon nag-meditate muna din si Brusco. Habang namatay din si Super Prince sa pagkakataon na iyon. Grabe na, bawi ng SRG rito. Nakadalawa sila. Napatay nila si King Kong at patay na rin si Super Prince. Samantalang isa lang ang bumagsak dito sa side ng SRG. Si Yums lang yung kanilang nabigyan. Pero aabot pa rin naman si King Kong sa bagong lukat. Kelra, pinapatikim ng bola. Si Cram and si Yums dito, si Pop, Purify mula dito kay Kelra. And si Sky Sports dash out. Innocent. Grabe, napakasipag niya. Kinukuha pa rin yung pagong. Pero Stormy sa may batang likuran. With the one tip ng Kelra. Taking down the Louie. Pero may isa pa nga mababagsak dito. Triple kill para kay King Kong. And hindi pa tapos ang laban. Sumusunod pa sa boost dito kay Innocent. Pinapalayo na nila yung Moscow Feather. Airstrike with the flicker. Tutumba na si Innocent. Grabe, from normal mode, pinatikim lang konti yung heart, tapos binalik uli sa normal mode. Silang Red Giants, nagulat sila, 4-man down. Sabay lahat ng objective dito, hawak na ng Fnatic Onyx, warak na rin yung gitna. Grabe yung pinakita nila doon, muntik pang hindi nila mapatay yung Louie, pero yung stun na nanggaling kay Kelra. Imagine mo, 1 HP na lang si Kelra, gumagawa pa ng play. Yung dash, no? Oo, sabi niya, HP is only a number. Grabe naman si Kelra. Hindi. Tsaka dito mo masasabi, no, ito talaga yung instinct na meron, itong the gold standard, no, na napakatagal ng panahon na pinagdedebatehan sino nga ba talaga ang gold standard. Napatunayan niya, nakakuha ng kampeonato ng season 14 at ngayon nasa world stage. And hanggang ngayon makikita mo halos lahat ng mga gold laners humahanga talaga sa kanya. Ito si Brusco, naghahanap sila ng potential na laban dito. Sabi nila, dugong palaban kami. Yun yung team song namin ng M4. Ayun na, Hindi ko na alam, pero si yung Silta namaan, pero si Kirk, nakapag-layer pa rin naman na stun dito kay Joe. Pero babagsak! Si Innocent with the Feather Strike, camera from Super Prince. And hindi pa tapos, naghahanap pa siya ng away. Sabi niya, liga rito pamilya, lalaban tayo, King Kong. Finding si Kais. Hindi pala, si Brusco pala yun. Mukhang suyo yung Khalid. Pero King Kong, naghahanap pa ng away dito, pero makukuha lang nila yung Moscow, pero Moscow yun yung pinatumba nila. Grabe yung igot, no? Isa sa mga main damage dealer from silang Red Giants. 5,000 na ang kalamangan dito ng Fnatic Onyx PH. Kirk, andun yung kanyang knock-up. Pero nakasilip din. Yung sila gagawin dito, andun yung penalty zone. Tinamaan dito itong si Kelra. And this time, mapapatumba na nga nila ito. Atras muna silang Red Giants. 20 seconds para sa unang Lord ng laban. Nagiging ma-action talaga to. Ang gandang punishment mula dito kay Cram. Sabi niya, ako din, palaban, Pinoy din ako.
And Oo alam nga. kasi nila walang flicker and kakadash lang ni Kelra. Kaya naabot nila yun. With Yums attempting to find a kick na force out nila yung Purify and then Cram finding the flicker onto the backside. Beautiful engage coming out from SRG. Pero ito, unang pinakamalaking objective. Pinakakagad. Unang malaking objective pero sabi ni Kirk, lalaban tayo pero flicker out siya dahil ang daming kasama ni Yums. Lima ito eh. Alam nila at kakabuhay din lang naman ito ni Kelra. Pero may konting pahinga muna, no? Sabi ng Fnatic Onyx PH kasi medyo Nag-iinit yung makina eh. medyo nag-iinit yung mga. Tsaka yung mga nanonood ngayon na mga viewers natin dyan sa mga kabahayan nakatayo na. Yung iba nagsasaing, hindi matapos yung sinasaing eh. Oo. Kumbaga, diba, nililinis. Oo. Hinawakan yung kanin, hindi na binitawan. Ayaw na bitawan. Gano'n yan. Ano na yan? Kailangan mo linisin ulit dyan. Hindi, ganun talaga eh. Again, mapapatuto ka talaga dito sa laban na to. Ito ang pinaka-inaabangan ng lahat right after ng draw nung nakaraang araw. At nakita natin ang kalakasan talaga ng mga kupunan na haharap ngayon. Alam mo, parang lahat nga ng pumasok na 8 kupunan, puro kampiyon to eh, no? Oo, puro champions sa kanilang respective region. And I think yung mga regions, yung mga country lang na dalawa yung representative, syempre, hindi champion yung isa. Kasi isa lang naman yung champion. Tama naman. Pero matitindi yung mga nakapasok dito sa ating knockout stage. And even though muntik nang tumumba yung SRG sa kamay ng CFU, doon natin nakita yung kanilang resilience and yung godly play ni Innocent. Oo nga. Ang katanungan lang dito, replicable ba yon against a PH team? Ay, oo nga. Kasi again, nakita natin no, na na-highlight pa nga yun kanina doon sa video na pinanood natin kung gaano talaga decisive din itong si Innocent. No? Kapag gagawa siya ng play, for example, yung MSC run niya na ni-request niya, Coach Roger, sure. bigay niyo yung Roger, parang ganun. Nung binigay yung Roger sa kanya, binigay niya yung kampiyonato ng MSC. Binigay niya din yung Bren eh. Binigay niya yung Falcon Safety Brandon. Pero ito lang gusto ko sabihin, Innocent, isa talaga sa umangat na no pagdating sa larangan ng MLBB. Nung mga panahon kasi nakita na natin yung yung kakayahan niya, yung potential niya nung nasa TNC Pro Team pa lang siya. At nung napunta siya sa SRG, parang na-unleash lalo yung inner beast na meron siya eh. From senior high to bachelor eh. Yung potential na i-release eh. Oo nga. Diba? Laging potential lang kasi usapan. Pero to kay Innocent, pagdating niya ng SRG, ay lumabas talaga ang kanyang kalakasan. Kaya naman matindi pa rin talaga ang pinapakita rito ng SRG ngayon. Lord ang pinaglalabanan ng dalawang kupunan. Nakapwesto sila parehas dito pero malayo pa si King Kong. Wala pang jungler Fnatic Onyx. Pwedeng sabihin natin guluhin muna ng Fnatic Onyx PH ito. Si Super Prince sumisilip-silip din at bumabato dun sa may mga damuhan. Habang yung Lord ay pababa na pababa yung buhay dito. Pero si Stormy makakuha ng Lord. And this time si Brusco naman ang mamamatay. Save away na si Kais. Ito na si King Kong. Kirk nakakuha na rin ng isa. And si Innocent at buong kupunan ng Selong Red Giants ay kailangan ng umatras. Gugo ata si King Kong dito. Ngayon si Kirk. Washing na naman ni King Kong and mega kill na kagad itong si King Kong. Fnatic Onyx Philippines umangat na. Alam mo men, kung madalas ka manood ng Fnatic Onyx Philippine Games, pag medyo pantay yung game, parang ramdam ko nagiging strategy na nila to na binibigay yung first Lord tapos inuubos yung kalaban. Oo. Kasi madali lang patayin yung Lord. Oo nga pala, elite lang ng buhay niya. Di naman naman. Diba? Nakakuha sila ng Lord, plus ilang gold din yan. Tapos nakakuha sila ng 3 kill. So parang for Fnatic, ginagawang farm yung kalaban. Imbes na hindi nga break even parang nalugian pa sila doon kasi mga vital heroes yung namatay. Oo. Alam mo naman, isa sa mga importanteng parte ng Selong Red Giants dito ay si Cram dahil nga siya lang ang mayroong control dito pagdating sa CC. And syempre kailangan niya si Stormy para sa dispersion or rotation dun sa duality. Pero ngayon, ang Selong Red Giants, medyo babagalan nila ang tempo, babagalan nila ang laro. Kasi nga, kailangan mo magamit yung diversion eh. Oo. Tsaka kailangan mo rin magamit yung Julian, men. Last pick yan. Pero ang laki nung kalamangan ni King Kong, 3,000 yung lamang. Nung Suyu, laban doon sa Julian. Cram, sisilip dito. Okay. Pero nakaamba rin naman si Yum Sekais also trying to look for a potential engage. Pero si Brusco, ginamit ang kanyang Raging Storm. Kirk misses out on the flicker combo. As well as Cram. Nagkaubusan tayo ng mga ultimate sita pero Super Friends with the flicker out into the feathered airstrike. Pero si Kelra, pinakain ng bola na naman si Cram. Okay, hahabol ba sila dito? Hindi. Kailangan mag-out dito ng Selong Red Giants kasi wala na naman si Cram. Ito yung sinasabi ko kanina, yung penalty zone. Nakita tayo ng mga dalawang huli
tatlong huli. Pero doon sa sequence na yon, yung logo lang ng M6 yung tinamaan niya. Doon sa may bandang gitna. Huli yung M6 eh. Huli kami. Caught in 4K eh. Pero okay lang yun. Ang importante, nag-a-attempt. Oo. Caught in 4K talaga yun. Kasi by the way, 4K yung ano natin. Yung live stream natin. Oo. Ayan, si Yums tinamaan dito. Nag-proc yung Athena Shield pero tinamaan siyang dalawa. And ito na naman si Kelra. Galit sa objective. Galit na sa objective dito ang Fnatic Onyx Philippines. Pati yung purple, dinamay na. Wala na, ayaw na nila bigyan ng pagkakataon ng Selang Red Giants na makaabante pa. And ito yung mga bibihirang pagkakataon na nakikita natin yung SRG, no, na hindi nakakabasag halos ng tore, hindi pinapalabas doon sa halos 70% nga ng mapa, hawak na ng Fnatic Onyx eh. Oo, kahit sabihin natin simut yung bottom lane, yung hawak sa river nasa side pa rin ng Fnatic Onyx. And ito yung maganda, parang nag-hard mode na yung Fnatic Onyx Philippines. Pero okay lang pa rin naman yan for SRG kasi yung Lord, kahit pa sabihin natin control lang or hawak ng Fnatic Onyx dito ng river, may diversion naman sila na pwedeng gamitin. Okay, ngayon si Yums sumisilip-silip na may idea siya na yung dalawa ay nandun sa may right mid bush. Grabe, nag-fast break! Dito, fast break play. Dito si Brusco, nakita niya si Cram. Pero hahawakan muna nila itong Lord na ito. Medyo malayo itong si Innocent. Pero alam naman natin na any moment pwede makasama yan eh. Burst. Binburst ng Fnatic Onyx. Parang magpapagaling sila mag-retry dito. Pero yun ang diversion. Kasama para Spirit Destruction. Instant Gov coming in. Pero nakita si Stormy! Bawal! Si Stormy dito para sa guys! With the retribution onto the turtle. Sa guys, sa mga bola ni Kelra. Pero makakaabot ba ang Fnatic Onyx Philippines dito sa mga tumatakbong miyembro ng SRG? Okay. Mukhang aabutan nila si Yums. Okay. Pero nag-flicker out na yung show. Okay, masakit na rin si Innocent dito. Nakuha man ng Selang Red Giants yung Lord. Pero ready ang Fnatic Onyx Philippines na mag-dive. Andun na yung mga pana-pana dito ni King Kong. Pero yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Magdedesisyon ng Fnatic Onyx PH. Nasa lubungin yung Lord. Pero si Yums meron siyang sipa dito. Wala siyang available na flicker. Pero nakita mo yung poke? Oo. Di ba? Sakit eh. Pinatikim ng bola. Huli ka kaibigan. Nakaramdam si Yums eh. Sabi niya parang pwede ako mas stand dito. Tapos makakakumain ako ng 4 na bola. Okay. Ito naghahanap siya. Walang flicker yung Chodo. Pero umaatras dito ang Fnatic Onyx. Nire-respeto nila yung choke ni Yums. Pero si Cram, kaya abutan ng Raging Sandstorm. Siya na mahampa ng stun dito kay Innocent. Pero babasyak ata si Brusco rito. Innocent to! Nagsamaan naman ng bola mula kay Kelra. Then Super Friends with the flicker in. Gusto niya mapatay si Stormy. The Louie has nowhere to go! But down! Triple kill para kay Kirk. Mag-isa na lang si Kais dito. Natunaw na rin yung Lord sa may ibaba. And si Kais, kailangan niyang umatras. Alam niya, wala namang way ang kupunan ng Fnatic Onyx PH para habulin siya. Pero sabi nila, open yung baba. Ba't di natin kunin yung baba? Wala kami pa kay Kais. Story lang gusto namin. Sabi ni Kelra, sayang yung Malefic Gun. Ayan no. Ayan yung Malefic Gun. Super Prince ha. Nakalabas siya ng Torre. Pero si Kirk dito with the dash in, hindi nila mahuhuli si Kais. Ends ba? Pero endable ata. Okay. Super Friends with a better airstrike. King Kong. Si Kais. Minion mabig pa sa may middle lane. And ito na nga ata yun. Mabubuhay sila Stormy. At pati na rin sila Yums. And Fnatic Onyx, disiplina muna. Oh my gosh, nakita natin. Andun yung glimpse, andun yung silip ng Fnatic Onyx. Ganito pwede namin gawin sa inyo, SRG. Buti na lang nabuhay at mababa na rin yung mga death timers dito ng mga members from SRG. Nabuhay na si Yums, nabuhay na si Innocent. At ngayon ay may konting pagkalmang Fnatic Onyx PH. Kompleto sa Ricados na rin si Kela dito. Meron na rin siyang Rose Gold Meteor. Grabe naman to. Parang ayaw mamatay. Rose Gold Meteor, Wind of Nature. May Haslo. Bibili pa ng bibili pa ng immortality mamaya yan. May buy and sell pa yan, di ba? Oo, ganun yan. Mayaman na kasi si Kelray. Nag-champion eh. Totoong buhay. Pati sa totoong buhay. Totoong buhay, mayaman yan eh. Ngayon na. Wait lang. Si Innocent, meron na rin siyang Wind of Nature. So kahit pa paano, may pagsabay na siya nagagawin. Ano yun? May binentang item si Innocent. Ano yun? Hindi ko alam. Hindi ko maalala eh. Hindi ko nakita kanina eh. Nako. Basta yung item niya kanina, 6 eh. Naging 5 eh. Bibili siya ng emo. Nako. Kasi nabigyan siya kanina ni Kelra eh. Hindi niya kasi abot men, lugi siya sa range. Oo nga pala. Sa mga marksman kasi, sa mga gold laner, masasabi ko, ang isang Moskov, mid-range lang yan eh. Oo. Hindi yan, kumbaga, hindi siya mga step carry, mga ano lang siya, basta mga players lang siya na mid-range lang. Dos lang ang atake. Dos lang, pwede kang magdak eh.
Pero to, may flick, may conceal na naman mula dito kay Brusco. Pero nasa ginamit na naman, nahuli nila si Sekai Yups. dito. King Kong with a godlike streak, pero isa naman ng sipa si Yum. Kelra! Onto King Kong, pero Kelra dito sa may bandang likuran. Makakatakbo pa rin naman siya. Yum goes down with the immortality. Pero Brusco, lumalaban Si pa Kelra! rin. Humihinga pa yung Kami. And si Kelra, free hit lang sa may bandang likuran. Oh no, 3 ang natitira para sa Selangor Red Giants. Pwede mag-swing ang Fnatic Onyx Philippines dito sa Lord. Wala si King Kong, pero sabi nila parang kaya ata natin. Wala rin naman si Casey. Oh my glove, grabe yung protection ng Onyx kanina doon kay Kelra. Ganda rin yung sipa ni Yums, however, Yeah. doon sa Suyo, pero hindi naging enough kasi nagawa naman na ni King Kong yung trabaho niya. Yums, naghahanap siya ng potential kick dito. Wala siyang flicker, however, and re-respetuin ng Fnatic Onyx yung attempt na ginagawa dito ng SRG. Pagka-clear ng middle lane, pwede nilang ituloy ito ulit dahil yung bottom lane na lang yung kailangan nilang intindihin and mahaharangan na ni Brusco yung Cho at panan na rin yung Louis. Kasong kailangan nilang intindihin yung diversion tsaka yung yung Spear of Destruction. Oh, kaya kailangan kalat-kalat sila dito sa buong mapa no. And now na nag-clear sa may bandang itaas itong si King Kong, may idea dito ang Selangor Red Giants na pwede silang pumesto, pwede silang sumilip doon sa Lord. At ito na nga, nagbenta na dito si Innocent. Immortality kanina pala yung binili niya. Oh, uy, ginamit yung kick! Wala. Ginamit yung kick ni Yums! Makikita pa ni Brusco dito si Sekais. Napagamit na siya ng kanyang crowd control, pero Skella, tinutuloy pa rin yung Lord. Still threatening the objective here, pero si Innocent, grabe. Kanina ka pa nag-i-split push. Kung hindi ka na inosente. Trabaho lang talaga dito si Innocent. Dito magaling itong si Innocent Yung way kasi, yung mechanics din kasi nung hero niya na hindi na kailangan sumama. Isang tama lang ng Spear of Destruction, pwede na siya kaagad makijoin Makikijoin kaagad siya sa party. Join the fight Di ba? Join the... ayan na, oy. Makakanta siya pagkatapos ko mag-clear dito, join the fight tayo dyan. Pero si Kurt, Okay. pwede siya makaharap ng pick-off dito. Naka-abandon rin naman si Yums and Kram. Clearing the minion wave in the middle lane, pero napaka-hapde ng duality. Pero nag-proc ata! Tinulungan ata nila yung Edith para mapatay yung Lord! Spirit Destruction hindi tatama ng business! And napakakatay ni Kirk dito, legendary na! Yung top lane. Edith, pero sa may top lane, mapupuntahan to ni King Kong, Super Friends, Super Predator, Strike, Winter Crown! Para maiwasan dito yung damage mula kay Patay! Stormy! Patay pa nga yung Lumayi! Winter Crown dito para kay Sekais, and bumili din ng Immortality, pero King Kong, iisa mamamatay dito. Innocent! Yung Suyo, pero Innocent, kaya ba niya yung apat ng Fnatic Onyx Philippines? Hindi pa nga niya napatay si King Kong kasi nakabili din ng Immortality. Grabe yung mga item swaps, and Innocent falls down. Si Kais and Kram na lang ang natitira. Yung Lord ay nagmamarcha na sa middle lane. Brusco nag-heal. Nagkasal sa harap ni Kram. And aabot yung Raging Sandstorm. Entry onward plus stun mula kay Edith. Grabe pabilisan ng mga daliri. Ladies and gentlemen, Fnatic Onyx Philippines. Apat ang tumba para sa Selangor Red Giants. At kakatok na ang Super Family. Then they will take game number 1. Rinig na rinig